Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison ulit tayo ng mga iPhones. At ang topic natin for today is the iPhone 12 Pro versus the iPhone 12 Pro Max. Ano kayang perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase? Lalo na ngayon sa Green Hills. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, panibagong video na naman, panibagong phone comparison na naman mga ka-J-Vlog na makakatulong sa inyo sa inyong buying decision kung ano nga ba ang perfect na iPhone na bilhin. iPhone 12 Pro or 12 Pro Max. Marami rin nagde-decide dito sa dalawang smartphone na to. Ano kaya? Magsi 6.1 inches ako na 12 Pro na maliit or dun na ako sa merong malaking screen size which is a 12 Pro Max. So, huwag kayo mag-alala dito sa video na to. Phone comparison natin yan and hopefully makatulong po itong video na to sa inyong buying decision dito sa dalawang device na to. Pero bago tayo mag-start, saan nga ba tayo pwede makabili ng mga legit na iPhones? Wala na iba kundi sa mga vlog nating shop sa Green Hills. Unang-una dyan kay Ate Met sa CMB Gadgets. Pangalawa is sa ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette. And of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. Yung mga Facebook pages ng mga shop na yan ay nasa description box mga ka-J-Vlog. I-check nyo na po kung interesado kayo mag-purchase ng mga pre-love iPhones. So nakakatuwa kasi sa dalawang device na to is very affordable na lang sila sa Green Hills. Unang-una is the 12 Pro. Makakabili kayo niyan. Yung range siya ng 128 to 256. Yung 128 to 256 yung range lang. So 20,000 first loss, 20,000 pesos. To 24,000 pesos is meron na kayong iPhone 12 Pro. Depende of course sa storage na bibili nyo. Pangalawa is a 12 Pro Max. Makakabili kayo niyan first loss 26,500 to 30,000 pesos or sa mga offer ng shop na yan. Basta ganun yung range. Ulitin ko, 12 Pro 20 to 24. 12 Pro Max is 26,500 to 30,000. So napaka-konti lang naman ng kanilang price difference. Kaya marami rin naguguluhan, ano ba, magto-12 Pro ba ako, 12 Pro Max. So, alam nyo naman na ang 12 Pro Max is yung top of the line sa 12 series. Pumapangalawa ang 12 Pro. So, pareho sila na sa Pro series. So, when it comes sa processor, pareho lang na mga J-Vlog. Apple A14 Bionic chip. So, super bilis pa rin ang chipset and still ngayon 2024. Ang pinaka-main na difference ng dalawang smartphone na to is, of course, the screen size, 6.1 inches versus 6.7 inches. Pangalawa is the battery. Malayo yung agwat nila sa battery, to be honest. Yung battery kasi ng iPhone 12 Pro, hindi pa umabot ng 3,000. So, 2,815 mAh. Compare kasi sa 12 Pro Max na 3,687 mAh. So, medyo maraming nainis sa Apple when it comes sa 12 series. Bumaba kasi yung mga battery ng 12 series compare sa 11 series. Lalo na yung 11. Yung 11, I think, isa sa 3.2. Tapos yung iPhone 12 is 2.8. Dinadailan nga ni Apple, smaller processor, meaning mas power efficient. Kaya kahit na bumaba yung battery is matagal pa rin naman malobat. So, yun yung dinahilan ni Apple when it comes sa pagliit ng battery. Pero I think hindi yun yung magandang move eh. Dapat, di ba, kung sa 11 sana, in-stable na lang nilang ganun. So smaller processor, tapos baterya pa ng 11, is ibig sabihin, mas maganda yung battery performance, diba? So, mas matagal, kumbaga. Pero yon, since nilitan nila yung battery, is expect nyo dito sa 12 Pro, mas mabilis po siya malobat compare sa 12 Pro Max. Kaya, manage your expectation, pag bibili talaga ng 12 Pro, tingnan nyo po parati yung battery capacity, not the battery health. Kasi parati nating tatandaan, lahat po ng iPhones na nagsisilabasan, nagsisimula po yan sa 100% battery na iba't ibang battery capacity. So, unang-una natin titingnan is of course, battery. Kasi marami kasing nag-aakala na porket 100% battery health is matagal malobat. Akala nyo, bakit ganun? Bis malobat, 100% battery health naman. Parati nyo rin ugaliin, tingnan yung battery capacity ng cellphone nyo. For example, kinumpare mo itong 12 Pro mo sa Android mo, na meron 5K mAh, talaga mas mabilis malobat yung 12 Pro. Even na kahit na mayroong magagandang software optimization ng 12 Pro, ugaliin natin na 4 years na tong smartphone na to. So, meaning, 4 years na siyang software update. Ibig sabihin, every software update, may nadadagdag pong mga bagong features ang iOS na kumakain din po ng battery. Kaya parati pura nating uugaliin na isipin yung ganong factor pagdating sa mga battery. So, yon, unang-unang advantage, of course, ng 12 Pro Max is the battery itself. Pangalawa, screen size. Pero ako ngayong 2024, nagugustuhan ko na yung mga smaller size ng iPhones.
So ako, nag 15 Pro ako, nag 13 Pro, tapos 12 Pro. Tapos ilan lang yung Pro Max ko eh. Mas piniprefer ko yung pag yung lumalabas, diba, naglalakad or namamasyal, mas very handy kumbaga yung mga Pro series compare sa Pro Max, maliit lang. Lalo na pag kinakabit ko sa sasakyan, hindi siya sobrang bigat, kumbaga. For me, when it comes to portability, syempre, sa 12 Pro is the best yan. Marami rin kasing consumers na ayaw yung mga malalaking smartphones. Kaya mas piniprefer nila yung smaller size sa iPhone, which is itong merong iPhone 12 Pro. Ayun lang naman yung huge difference sila, mga J-Vlog. When it comes sa camera, pareho lang naman na triple rear camera. 12 main, 12 ultra, 12 telephoto, and merong LiDAR scanner. Same din na merong 4K res, same din na naman resolution. Kaya mga J-Vlog, nasa nyo na yan eh, nasa preference nyo na yan. Kumbaga. And of course, sa budget. Kung ako tatanungin, Lods, ano ba ikaw? Since sinabi mo, Lods, 12 Pro is mas prefer mo yung smaller size. Ako kasi, pag bibili, kaya ako prefer yung smaller size ng iPhone. Kasi meron akong Pro Max. Pero kung first iPhone nyo rin naman, and napakakunti lang naman ng dadagdag yung pera, for me, go for the 12 Pro Max. Kasi for sure, when it comes to watching movies, playing games, surfing the social media, mas maraming content na makikita kasi mas mataas yung aspect ratio niya or mas malaki yung screen size niya. For me, ang pipiliin ko is the iPhone 12 Pro Max. Unang-una dyan, parati pag may nagtatanong sa akin unang-unang sinasabi ko talaga advantage ng mga Pro Max is yung battery. At yan din naman yung karamihan tinitignan ng mga consumers when buying a smartphone is battery performance talaga. So kung gusto nyo talaga ng maximum performance when it comes sa battery, go sa 12 Pro Max. Pareho rin naman sila na merong stainless steel design, mga J-Vlog. Napakaganda ng design ng mga 12 Pro Max or 12 Pro. Ito rin ang first ever iPhone sa merong 5G capability and redesign. Kumbaga, yung redesign nito, na-adapt na nila yung design ng iPhone 5 na box type. Compare kasi sa 11 series na unang na-adapt yan sa diba, sa iPhone 6. Yung merong yung merong curve frame. Hanggang 11 Pro, hanggang 11 series na lang yan. Tapos, nag-complete redesign na sila. Until now, yan ang ginagamit, box type. Na which is for me, mas gusto ko yung box type talaga. Mas nagustuhan ko yung design ng iPhone 4, 4S, 5, 5S, compare sa iPhone 6 pataas. Mas gusto ko yung box type, to be honest. And buti na lang, binalik nila yan dito sa iPhone 12 series pataas. So, ito yung side-by-side comparison ng 12 Pro and 12 Pro Max. So, when it comes sa chipset and all, wala namang pinagkaiba, camera, walang pinagkaiba. Main na pinagkaiba nila, screen size of course. 6.1 inches versus 6.7 inches. Same lang naman ng resolution na Super Retina XDR OLED display. Siyempre, iba kasi mas prefer yung larger screen. Iba naman mas prefer yung smaller screen. So, dalawa option yun ni Apple. Pero since malaki form factor, mas malaki ang battery neto, yung Pro Max compare sa 12 Pro. Yeah. Ano pa isa? Same lang na merong matte glass, stainless steel design, triple rear camera setup with 12 megapixel main, 12 megapixel ultra wide, and 12 megapixel telephoto lens with LiDAR scanner. Sa right side, nandito ang ating power button. Sa left side is yung ring and silent toggle volume rocker. Sa baba naman is yung lightning port and yung speaker grills. So, same na magandang ng display nito, mga J-Vlog. OLED na siya. 03-2491. So, camera, ayan, explore natin yung camera. Pareho naman merong 0.5. Ayan, tapos dito sa tingnan nyo to sa 11 Pro, sa 12 Pro Max, medyo iba yung yung telephoto niya kasi 2.5x optical zoom versus 2x optical zoom. So, mas zoom yung Pro Max. 12 times versus 10 times digital zoom. So, mas better yung telephoto lens ng 12 Pro Max compare sa 12 Pro. Yan yung isang main difference. Video, same lang naman na support. Ang 4K video recording up to 60 FPS. So, super smooth with high resolution, slow motion, and time-lapse. Ayan. Portrait mode for background blur. Since meron tong telephoto, ayan, pwede natin gamitin yung telephoto for portrait mode. And meron tayong panorama. Ayan. So, try natin mag-take ng photo.
Let's try. Ay, James, may internet Nay. ka? Magpapansit ka rin ka? Check Hindi natin. ka ma-check yung ano niya kasi walang internet. Where's mine? Ayan. Ay, wala. Sabi mo ayaw ng frutilena. So, same lang naman. So, yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison. Quick comparison about dito sa dalawang iPhones na to. Very basic lang naman nga yan. Kung bibili kayo at gusto nyo na talaga ng maximum performance ng isang iPhone, go sa 12 Pro Max. Paniguradong ma-enjoy nyo yung battery and of course yung screen size. Pero kung meron lang kayong certain budget at hindi na kayang tumaas, iPhone 12 Pro is good to go din kasi mabilis din naman ang processor, same din naman sa 12 Pro Max. Pero ito lang parati kong i-remind sa inyo, manage your expectation pagdating po sa battery. So yun lang mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between the iPhone 12 Pro and 12 Pro Max. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili ng dalawang smartphones na to. At yun nga, ulitin ko, yung mga shop na pwede kayong bumili ng mga legit iPhone sa Green Hills, nasa description box po yung mga link nila. Mamili na lang kayo kung anong shop ang gusto nyo. At sabihin nyo lang po na panood nyo sa vlog, automatic yan, 500 pesos. Cash discount, agad-agad.